What's up, Tibera family? Kamusta kayong lahat? So ayun nga, finally, nakakuha na ako ng place ko. Place namin ng mga anak ko na sa wakas, masaya akong sasabihin sa inyo na naiuwi ko na sila. Gaya nga ng sabi ko rin dati, 5 buwan, hindi ko naman talaga ginusto na hindi ko sila maiuwi dahil nga sa sitwasyon ko, talagang hindi ko sila pwedeng iuwi. Pero sa araw ko naman, kinikita ko pa rin sila. Sadyang hinahatid ko lang sila gabi-gabi na doon matulog muna dahil mas makakabuti sa kanila, lalo na kay Grayson dahil nga may sakit siya. Siguro yun naman yung tama talagang gawin. So bago tayo magsimula, ako nga pala si Manong Chris na walang sa ngayon, pero para sa mga anak ko, ako ay babangon. So nandito pala ako ngayon sa labas kung saan ako lumipat. At yeah, tagal ko nang gustong gawin tong new place tour na to dahil nga marami rin nagsasabi, gusto nilang makita kung ano nang lagay ko, kung saan na ako nakatira. Mga 4 na buwan na ako nandito, 4 months or 5 months na nakatira dito. Malaking tulong naman sa akin, nag-a-adjust pa rin ako na gaya nga ng sabi ko, hindi naman ako sanay talaga na mag-isa. Patuloy na lumalaban, excuse na rin sa appearance ko dahil nagbe-breakout tayo, sobrang stress. Pero binabalik ko na yung dati kong tulog. Malapit na rin ako bumalik sa trabaho like next week dahil naka-stress leave ako. Kung kakamustahin nyo ako, mas okay na ako ngayon kaysa sa dati. Sobrang layo na, like mga pinagdaanan ko, dinaanan ko na lang. Malubak pero tinuloy ko pa rin. Mahirap pero kinakaya dahil iniisip ko yung mga anak ko. Hindi naman na siguro mawawala to, like sa isip, sa puso ko yung mga nangyari. Kahit siguro naman sobrang tagal na, dadating or atakihin pa rin ako ng like, you know, pag pumasok pa rin sa isip ko. Pero naniniwala ako dadating yung araw na wala na lang sa akin to lahat. Tatawanan ko na lang lahat na nangyari dahil alam ko naman sa sarili ko, naging mabuting ama rin naman ako, mabuting asawa. Hindi ako perpekto, hindi kami perpekto, may pagkukulang kami, pero kapit lang ako sa Diyos, taas no ako lagi pag lumalabas. Yeah, siguro deserve ko na rin maging masaya. So bago natin to simulan, bago tayo pumasok sa loob, gusto ko lang sabihin sa mga taong may pinagdadaanan dyan, or like sa mga taong nagre-restart or like takot mag-restart, huwag kayong mapaghihinaan ng loob, huwag kayong matatakot dahil alam ko dyan, marami dyan na, alam mo yun, sukong-suko na. So parang natatakot na lang mag-restart dahil alam mo yun, sobrang hirap talaga mag-restart. Ako 27 years old, parang back to zero ako, restart ko yung buhay ko. Sobrang hirap pero kinakaya ko na, alam ko naman na mababawi ko rin yan someday, na yun na lang yung pinaghuhugutan ko ng lakas, yung mga anak ko, dasal. Gaya nga ng sabi ko, sobrang hirap ng pinagdadaanan ko pag nalaman nyo yung istorya ko. Marami na rin nag-seek na rin ako ng tulong sa doktor, sa lahat para sa mental health ko, na which is nakakatulong naman sa akin dahil pinaghahandaan ko rin talaga, kailangan mag-focus sa trabaho. Ayun nga, isa rin dahil gusto kong mas better na career, kaya dahil nga iba na yung buhay ko ngayon, and then syempre kailangan kong makabawi, makabangon, and then para na rin sa magiging future partner ko in the future, which is hindi naman yun yung aking priority ngayon dahil alam ko sa sarili ko mismo, maraming hindi makakaintindi sa sitwasyon ko. Mahirap akong mahalin ngayon. Mahirap din ako magtiwala sa ngayon dahil sa trauma. You know, kung meron dadating, edi dadating. Kung wala ako, kasi kahit magstay na akong single forever, wala na akong pakialam. Nasa punto na rin kasi ako na parang, you know, wala na akong pakialam sa lahat. Malin mo ako, hindi. Mas gusto ko na lang mag-isa dahil sa mga nangyari, dahil sa trauma. Susubukan. So matagal ko nang gustong gawin to. Ngayon ko lang naisipan tong gawin dahil nga marami pang kulang sa bahay, which is marami pa rin naman kulang sa ngayon, pero everyday naman meron tayong naiisip na pwedeng idagdag, and hindi naman tayo magtatagal dito ng forever dahil syempre ang goal ko rin makakuha kami ng sarili kong place na akin talaga, sa amin ng mga anak ko. Yun yung goal ko ngayon. So tara sa loob, itutour ko na lang kayo dahil hindi naman ganun kalakihan tong nakuha ko. Saktuhan lang, pwede na sa amin ng mga anak ko. So ayan, medyo makapal yung snow ngayon. Ayan, yung neighborhood ko, and yung napakagit kong sasakyan. So no choice tayo eh, nawala yung isa ko na disgrasya, kaya yan muna yung ginagamit ko, sobrang dumi. So yeah, yung date ngayon December 10, 2025. So basement lang siya. Pasok mo, yan, ito na agad makikita mo mga sapatos ko, sapatos ng mga anak ko. So ito nakuha kong basement, meron siya sariling doorbell, yung iba kasi wala. Ito hagdan, siyempre may hagdan. Pangaba, dito rin yung tsinelas sa mga anak ko, tsinelas namin or lang ng guest. So isa lang yon. So yeah. So pagbaba mo, ang makikita mo agad yung sala. Ganyan yung setup natin ngayon. Yung banda dito, ito yung laundry room. Meron pa akong nakasalang dyan, tutupi ko mamaya. And dryer, washer, and then yung ibang jackets. Dito ko muna sinasampay. Dahil, alam mo naman, maliit lang naman itong place natin para sa amin. And
Yun, ang kagustuhan ko dito sa basement kasi kahit summer, malamig siya. Pero meron pa rin naman aircon na dito, sineset up mo lagi dyan. Pindutin mo lang kung gusto mo ng aircon or like ng heater. Itong isang pinto dito, yan yung parang furnace niya. Bawal dyan mag-storage pero naglalagay pa rin ako kasi makulit ako eh. Dati kasing Airbnb to, kaya konti lang yung storage niya. Pero sobrang luwang, kung makikita mo naman. Itong isang pintuan, itong washroom ko. Yan. So, huwag nyo nang pansinin yung iba dyan. Yan yung magic tabo natin and everything. Goods naman na, di ba? Hey. So, dito naman, dito ko nilagay yung basurahan, mga recycle na pwedeng ibenta, mga cans or something. And then, syempre, ito, bago rin tong table natin na tupuan, hindi ganun kamahalan, pero pwede na para sa aming apat. Nakita nyo naman sa vlog natin nung upload ko sa Facebook. And then, yung mga appliances dyan, yung mga ref, mga stove, and everything. Yung tatlo na yan, nandyan na yan talaga. Tapos, so marami siyang like storage dito. Like, yung mga ganyan, dyan ko nilalagay yung mga ingredients. Tapos dun banda sa loob yung mga ano ko dyan, mga panluto. Tapos dito iba naman yung mga container and mga snacks ko. Ang paborito ko yung samyang na yan. Yummy. Tapos, yun. Dito ko naman nilalagay yung mga snacks ng mga anak ko, mga bigas, ibang stuff for them. Siyempre, dito, ganyan. Ewan ko kung tour pa ba to. Basta, pinapakita ko na lang sa inyo lahat kung anong ginawa ko. So, bali ako lang lahat nag-setup dyan. At ako lang din nag-isip kung paano, kung saan ko ilalagay. So, sana nagustuhan nyo. Yeah, kasi ako gusto ko talaga organize and malinis lagi yung bahay. At lalo na nga may sakit yung anak ko, di ba? So, dito medyo magulo lang dyan kasi lahat ng laruan ng mga anak ko na hindi pwedeng laruan lang basta. Yung mga kasamang may mga tubig or something, dyan ko nilalagay para hindi nila abot. And then yung ibang chocolates nandun kasi alam mo naman si Asher, yung mga anak ko mahilig sa sweets. Kapag nilagay ko dyan sa baba, sa mga kaya nilang abutin, kinukuha nila, hindi na sila nagpapaalam, kaya minsan masyado silang hyper. Yan, mga yan, air fryer, lahat yan bago. Kasama lahat yan sa pagbangon ko. Bibili ko lahat yan. So, ito luma to, naghati-hati kami. At mga bago rin yan. And then yung silver play button natin, nilagay muna natin dyan. So, relax ka lang dyan. And dito naman ang nakalagay, mga gamit ng mga anak ko. And mga meal prep or something. So, yeah! Dito yung mga water bottles ko. Water bottles ng mga anak ko. And then doon, medyo empty. Tapos dito, halo-halo, ganyan-ganyan. Hindi pa siya ganun ko-organized pero pwede na. So, another containers, plato, and everything. Tapos dito, yan, dyan ko naman nilalagay yung iba kong pansahog. And then doon, empty. Tapos, yan, may isa pa pala dito na lalagyan. Dito yung mga... Bali, ganyan yung setup ng kitchen natin. Ayos ba? Tapos ito guys, itong couch na to, madami na tong pinagdaanan. Simula nung pumunta kami ng Canada, una apartment namin, ito na yung gamit naming couch. Nung lumipat kami ulit ng apartment, ito ulit yun. Lumipat kami ulit ng townhouse nila mama, ito ulit yung gamit namin. Nung nakabili na kami ng bahay, nilagay namin sa bonus room to, hanggang sa binenta ulit namin yung bahay na yon dahil nga lumipat ako. Tapos umalis na rin sila ate noon, tapos sila ate naman gumamit na ito sa apartment nila. Tapos lumipat sila ate, may kumuha sila ng bagong couch, lumipat ako dito, binigay nila sa akin to. So parang almost like 10 years, 9 years na to. Pero yan, sobrang good condition pa niyan, pinalinis namin yan. Kung makikita nyo yung pintuan na to guys, nakalock to. Dahil yan yung electric panel, kaya hindi namin pwedeng galawin yan. And yun, may mga sinabit din ako sa wall, like itong camera. And may sinabit din ako dyan na rosary. Galing to sa Israel, so shoutout sa mama ko. Binili niya yan nung galing siya sa Israel, matagal na yon. Inuwi ko rin pala to, ito yung araw na pinanganak si Grayson. Pwede naman daw magbuta sa wall or like magsabit ng kung ano-ano. Basta kapag umalis ako dito, tatakpan ko or aayusin ko. Pero madali na lang naman yun. Pero hindi na ako maglalagay ng iba pa kasi ayoko naman ng parang may stress ako. Kapag umalis na ako dito, like sana makakuha ko na sarili kong place na akin na talaga, hindi yung nagre-rent lang ako. Blessing na rin sa akin to. Ito yung simula ng pagbangon ko. Nakakuha ko ng bagong place. So, thank you God. So, ito naman yung itsura ng sala. Kung nakikita nyo, madalas dito kami nag-shoot ng TikTok videos. Kung makikita nyo naman to, itong pintuan malapit sa TV. Ito yung kwarto ng mga anak ko. Pero hindi ko yan bubuksan dahil sabi ng mga anak ko, gusto nila sila mismo yung mag-vlog ng kwarto nila. Kaya abangan nyo na lang yun sa next video natin.
Yung size nito, two full size bedroom siya, so parehong malaki. So bandang kanan, ito yung kwarto ko. Pagbaba nyo na hagdan, pinakaunang kwarto sa right. So pagpasok mo, ganyan yung itsura. Dito yung PC ko, dyan ako nagla-live. Kung nakikita nyo sa mga nanonood sa aking TikTok, sa mga nakakalaro ko, ito yung setup ko. And yeah, ito, hindi naman talaga yan dapat yan. Nilagay ko lang yan kanina. So yeah, yun yung setup ko. Doon, di na ako masyadong maglalagay doon kasi pag mabigat, medyo matatanggal na siya. Kasi drywall lang yan eh. Nilagyan ko naman siya ng studs pero wala eh. Bumababa talaga. So dito, nilagay ko muna iba kong shoes, like boxes. Empty yung iba dyan. Yung iba may laman, tapos yung iba nilagay ko dito. So yung ibang damit ko dito, nakalabas ito yung mga pang work ko. Dahil hindi ko na nilagay dito dahil yun nga, syempre, lagi ko naman ginagamit. Halos sa work lang naman ako pumupunta, work bahay. May drawer din ako dyan, lalagyan ng mga gamit ko. Ito rin dito, tapos yung iba nakalabas pa kasi wala pa akong lagayan ulit. Fini-figure out ko pa kung ano pang setup ko dito dahil 4 na buwan pa lang naman ako nakatira dito. Hindi naman natin masasabi na 1 taon lang ako dito, pwedeng 2 years, 3 years, 4 years hanggang sa makabangon talaga ako hanggang sa makakuha ng sariling place. Yung pinanimula ko dito, lahat ng ipon ko noon, ginastos ko dito. Which is normal lang naman sa isang tao na nagre-restart. Yan na yung setup ko, ng mga damit ko, pantalon ko, shorts and everything nandun. At mga pambahay ko pala nandun and valuable stuff. So, yeah. Itong side table din, galing dito sa bahay namin noon. Kahit nung sa tinitiran namin dati bilang pamilya noon. Kinuha ko dahil tag-isa naman kami. And itong bed din na to, ito rin yung nakalagay doon. Kung saan kami nakatira noon sa kabilang kwarto. Parang ganito yung setup ko ng gaming room ko noon eh. Doon sa kung saan ako nakatira dati, kung saan kami nakatira dati nila ng mga anak ko and then doon. So, yeah, ang wala lang doon itong bed frame. Itong bed frame na to, ito yung bed frame ko nung single pa ako. Nung nakatira kami doon sa bahay, kung paulit-ulit ko sabi ko like binenta namin. So, nilagay lang namin siya sa storage. Nung binenta namin yon, yung mga hindi nakasya sa apartment nila mama or like yung mga natirang gamit noon na hindi na nabenta or like kinip namin, nilagay lang nila sa storage, pati kasama na tong bed frame ko. So, yeah, ayan. May dalawa akong stuffies dito. Ito, kayakap ko itong mga to pag wala sa akin yung mga anak ko. Ito kay Grayson, ito si Asher. Kapag wala sila, katabi ko matulog talaga to. Simula nung hindi ko na talaga sila muna makasama. Hanggang sa ngayon, nung isang araw pala bumili ako ng mga bed sheets, lalagyan ng mga bagong pillowcases. Pero hindi kasya kasi sabi ni mama, twin size lang daw tong bed ko. Pero sabi ko hindi, double to or like twin XL. Hindi, twin size yan, ganyan. Bumili akong 3, dinalabahan ko na lahat. Pati tong pillowcases. Pagka nung tirinay ko nang ilagay, hindi magkasya. Sabi ko, shit, paano ko pa ito mababalik? Nalabhan ko na ako. Okay lang, bili na lang ako next time. Ulit, ng bago. So gaya ng sabi ko, abangan nyo na lang yung room tour ng mga anak ko sa susunod na vlog. Like, after na itong vlog na to, ipapost natin yon. Sa tuwing nadadown ako, talaga hindi talaga mawawala yon. Dahil sa like yung mental health ko rin, yun talaga inaalagaan ko. Sa ngayon, binabalik ko na rin talaga yung tulog ko. Binawasan ko na rin yung paglalaro ko sa PC. Pero yung paglalaro ko ng PC, isa yun sa dahilan kung bakit hindi ako nakapag-iisip-isip. Napupuyat man ako pero naiiwasan ko mag-isip. Like sa ka-live ko sa TikTok, marami akong nakilala na kagaya ko, na maraming pinagdadaanan, hindi lang naman ako. Iba-ibang klaseng pinagdadaanan ba? And then hanggang sa may na-build na akong community na nagkakilala doon, naging magkaibigan. Hindi ko alam, hindi ko na rin napansin yun dahil hanggang sa, yun na lang, pag nag-live ako na, uy, pabalik-balik tong mga to. Like sa comments, sa mismo kong live, doon na sila nagbabatian, nagkakamustahan. Na kahit sa pinagdadaanan ko to, na-share ko kung paano ko nalalagpasan. Na alam mo yun na sobrang liit talaga ng tingin ko. Sobrang liit ng, like sobrang baba ng tingin ko sa sarili ko. Simula nung nangyari lahat ng to, lahat ng yon. May mga araw pa rin naman talaga na mahina ako. Pero normal lang naman yon. Kaya sa mga tao dyan na may pinagdadaanan, kaya natin to. Huwag kayong mapaghinaan ng loob. Marami pang pwedeng mangyari sa buhay natin. Huwag natin madaliin. And syempre, gusto ko rin sabihin sa inyo na kamustahin nyo lagi yung mahal nyo sa buhay, mga kaibigan nyo, family nyo. Kahit na like random lang, kamustahin nyo lang. Kasi alam ko sa ngayon, sobrang hirap ng buhay ngayon. Marami talagang pinagdadaanan yung mga tao. Hindi porket nasa Canada kami o nasa ibang bansa yung mga tao na to, ayahay na yung buhay. Maraming salamat sa inyong panonood, sa pagsubaybay. And ito ang aking simula
Sana patuloy nyo pa rin kami suportahan. Kita-kita na lang ulit tayo sa next vlog natin. Maraming salamat sa inyo. Lagi nyo tatandaan, minsan lang ang buhay. Walang negative, positive tayo. Dapat lagi ang mga taong husga sa atin dahil ingit lang sila. So paalam sa inyo guys. Hanggang sa muli. Peace!